ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Thank God it's Friday! Makakasama nyo sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Pecho Carpuz. Ito po si Ray Sibayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma. At ngayong araw ay 5 na? Ang bilis! Tapos na agad ang unang linggo ng Abril. Huwag natin pigilin pa. Tapos next week, magkasunod holiday. Holiday. So parang holiday nila. So kung may budget ka, meron kang extra long weekend, ipa-file mo na lang ng leave yung Monday. Just me. Depende kung anong klaseng leave. Di ba nagsasawa katatapos lang ng Holy Week? Kasi yun daw yung pambansang dahon ng Pilipinas. Ano yun? Leaves. Kape. Ay, nako, narito po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Presyo ng petrolyo namumurong tumaas ng higit piso sa susunod na linggo. Inflation rate tumabilis sa pagtaas sa presyo ng mga bilihin, abay numero 1. Numero 1 pangamba ng mga Pilipino ayon po yan sa isang survey. Agresyon ng China sa West Philippine Sea, agenda sa Trilateral Summit ng Pilipinas, US at Japan. Gentleman's agreement daw ho ni dating Pangulong Digong sa China, abay wala raw epekto sa Pilipinas ayon po yan sa isang senador. 18 bayan sa buong bansa isinailalim sa state of calamity. Epekto yan ng El Nino ayon yan sa OECD. Ay, ang mga paborito nating bangos sa mga palaisdaan ng Pangasinan, abay nangamamatay na raw po dahil po sa mainit na panahon. Lumalangoy pa, dry sa Zamboanga, na sila. ganun din Yung mga palaisdaan din sa Zamboanga, yung mayroon din sila doon, seaweed farms. Natuyo ang mga. Naku, grabe naman. Sarap pa naman ng seaweed. Ay, sus apo. Favorite. Safe house ni dating Bucor Chief Bantag ni raid ng NBI, mga baril at bala nakita. Bakuna kontra sakit na pertussis o whooping cough, nagkakaubusan na raw ayon mismo sa DOH. Forest fires sumasalanta sa kabundukan ng Mountain Province. EDSA Kamuning flyover, isasara daw ho muna para po sa retrofitting, pero wala naman daw pong epekto sa EDSA busway ayon po yan sa DPWH. Yan ang mga ulo. Narito naman ang detalye. Abiso sa mga motorista dahil namumuro ang higit pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Parang bigay bawi. Sa pagtaya ng oil industry sources, posibleng tumaas ng piso 10 hanggang piso 50 ang kada litro ng diesel. Ang bigat habang 80 sentimos naman hanggang piso 20 sentimos sa gasolina. Posible namang maglaro sa piso 10 hanggang piso 30 sentimos ang increase sa kada litro ng kerosene. Tinukoy ng Department of Energy na kabilang dito ang sitwasyon sa Middle East at pagbaba sa output ng OPEC plus or OPEC oil producing countries. Kaya ngayon pa lang magpa-full tank na po kayo, sayang din yung higit piso. Kung may pang-full tank daw, nagamit na daw pang book ng flight Bakit? Kasi nga long week. Okay, wala nang pang-padlip. Wag na magpa-full tank. Yung ilang. Bibili pa tayo ng ticket. Ilang tayo sa enough lang. Bumilis ang inflation rate o galaw sa presyo ng mga bilihin nito pong Marso sa 3.7% mula sa 3.4% noong buwan ng Pebrero. Ayon po sa PSA, nagpabilis sa inflation nung nakalipas sa buwan ang pagtaas po sa presyo ng pagkain, non-alcoholic beverages, transportasyon, mga restaurant at accommodation services. Inagpahuma kaibigan ng naturang statistika, pinakamalaki ang ambag sa inflation rate noong Marso, ang food inflation na tumaas sa 5.7% mula sa dating 4.8%. Gawaan niya ito ng mataas na presyo ng gulay at maging ng karne.
habang tumaas pa sa 17.3% ang inflation sa cereal products. Naku naman yung mga paborito ay kumain ng oats. Ayan. Cereals yun, di ba? Oo. Masasabi sana akong product, wag pala, brand na pala yun. Alam ko yata yun, sikat yun. At syempre, gayon din ang bigas, mais, ang harina at iba pa. Sa kabila po nito, ipasok pa rin naman ang inflation sa target range ng gobyerno sa 2.4%. Naalala ko, nabanggit mo yung mais, binatog. Parang di na ako nakakakita na naglalako ng binatog. Ang sarap pa naman. Ganitong mga oras yung dapat nilalako eh. Di ba yun yung kapag nagtitinda may kaldero, yung may. Yes, diba tapos yung clang, clang, yes, diba? oo, tapos may nakabike tsaka yun. salt. Oo. Yung iba sugar yung nilalagay, ako gusto ko salt. Masarap, magandang masarap na pang break time yun. Oo. Di ba? Naku. Nananatili namang pangunahing inaalala ng mayorya ng mga Pilipino ang inflation. Batay sa March 2024 survey ng Pulse Asia, ang pagkontrol sa bilis ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin ang pinakamalaking alalahanin ng 70% ng mga Pilipino. Sinundan ito ng pagtaas ng sahod ng mga namay, 36%. Paglaban sa korupsyon naman na may 26%, paglikha ng mas maraming trabaho na may 25% at pagbawas ng kahirapan na 25%. Samantala, lumabas naman na hindi prioridad ng mga Pilipino ang issue patungkol sa kapakanan ng overseas Filipino workers dahil ito ay nasa 5% lamang, paghahanda laban sa terorismo na 4% at ang pagbabago ng saligang batas na nasa 1% lamang. Nakatanggap po ng kabuang 49.8 billion pesos na pondo ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para po sa monthly government allowance ng 4 na milyong indigent senior citizens sa bansa. Ayon po sa DBM, tinasan po ang budget ng ahensya ngayong taon mula sa dating 25.30 billion pesos. Ay sa batas ho ang Social Pension for Indigent Senior Citizens Citizen Bill noong July 2022 at itinaas po ang pensyon mula 500 pesos sa 1,000 pesos. Nilinaw naman ng ahensya ng maaari lamang kumuha ng naturang pensyon ay ang mga senyor na walang pensyon mula sa ibang ahensya ng pamahalaan tulad po ng SSS at GSIS. So kung meron kang pensyon sa dalawang agency na yon, hindi ka qualified dito. So hindi ka na-counted. Okay. Pala yun. Iba pala yun. Others. At least we are informed. Yes. Sa iba pang balita, tatalakayin sa gaganaping trilateral summit ng Pilipinas sa Estados Unidos at Japan sa Washington, D.C. ang agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sa press briefing sa palasyo, ipinahayag ni Foreign Affairs Acting Deputy Undersecretary Hansi Riban na pinag-uusapan pa rin ng tatlong bansa ang joint vision statement ukol rito. Pero asahan niya ang isang pananaw ng leader ng Pilipinas, US at Japan hinggil sa pinakahuling insidente sa West Philippine Sea. Paglilinaw ni Siriban, hindi nakadirekta sa kahit anong bansa ang pagsasagawa ng trilateral summit dahil pakay nito ang palakasin ang kooperasyon sa ekonomiya. Yun nga, hindi nga raw ho nakadirekta sa anumang bansa. Lalo na ng China. Ang gaganaping kauna-unahang trilateral summit ng Pilipinas, US at Japan sa susunod na linggo sa gitna nga po ng lumalalang agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sa pre-departure briefing nga po sa Malacanang, binigyan din po ni DFA Acting Deputy Undersecretary Hans Mohaiman Siriban ng layunin daw po ng naturang summit ay mas palalimin ang matagal ng alyansa ng bawat bansa. Kasama rin po ang kooperasyon sa ekonomiya, partikular sa economic resilience ng Pilipinas sa strategic at critical infrastructure. Tatalakayin din po niya sa meeting ang mga akbang laban sa climate change, kabilang pong pagsusulong ng clean and green energy. Wala! Ano?
Wala. Anong wala? Walang epekto Walang sa epekto. Pilipinas ang Yun. anumang pakikipagkasundo ni dating wala. Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Ito ang deklarasyon ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III kasunod ng nabulgar na gentleman's agreement ni Duterte kay Chinese President Xi Jinping hinggil sa West Philippine Sea. Ayon kay Pimentel, hindi binding para sa Pilipinas kung totoo man na nagkaroon ng gentleman's agreement anuman ang posisyon sa gobyerno ng opisyal na nakipagkasundo. Mahirap umanong paniwalaan ng isang kasunduan na informal, walang record at mahirap mapatunayan. Ganun pa man ay pabor ito na magkaroon ng investigasyon ng Senado hinggil dito upang magsilbing babala sa mga susunod na administrasyon na wag itong gagawin. Meron. Oh, Hindi lang meron. ano? Nadagdagan pa. Oh. Nadagdagan pa ho ng isa. Yung pong kababayan po nating nasaktan kaugnay po ng malakas na lindol dyan sa Taiwan. So ngayon po ay nasa 4 na. Ayon po kay Migrant Workers OIC Hans Leo Kakdak, ang pang-4 ho na Pinoy ay isang Pilipina na nagtamo ng head injuries dahil po sa nagbagsakang mga debris sa lakas ho ng lindol. Pero sabi ho ni Yusek Kakdak, ligtas na ang naturang Pinay at kasalukuyang ginagamot ng mga doktor. Sa datos po mula sa Taiwan Fire Department, 10 na italang patay mula sa nangyaring magnitude 7.5 na lindol sa Taiwan, higit sa 1,000 sugatan, habang nasa 700 katao naman ang natrap at kasalukuyang pinaghahanap. Samantala, patitibayin ng Department of Public Works and Highways ang ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila bilang paghahanda sa The Big One. Kabilang sa mga retrofit ng DPWH ang Kamuning Flyover, Rojas EDSA Flyover Bridge at ang northbound portions ng Ross Boulevard sa Pasay. Ayon kay DPWH NCR Director Lori Malaluan, uumpisahan ng road repair work sa Kamuning Flyover sa April 25, araw ng Huwebes, at magiging 24 at 24/7 itong tatrabahuhin ng mga manggagawa sa loob ng 11 buwan. Narito ang pahayag ni Malaluan. More or less, halos 4 na dekada na nga po. Kaya nga po ating patitibayan dahil nga po ina-anticipate natin yung sinasabi nating The Big One. Nakita naman po natin sa ibang bansa ay talagang medyo malalakas na po ang mga tumatama na earthquake. Katatapos nga lang po ay yun sa Taiwan. Dahil dito, asahan ang pagbagal ng daloy ng trapiko, pero nilinaw ni Malaluan na hindi buong EDSA Kamuning Flyover ang isasara at ilang bahagi lamang nito. Habang ipatutupad naman ng South Manila District Engineering Office ang reblocking sa south at northbound bridge ng Rojas Boulevard Flyover simula April 5 hanggang 30. Di ba parang kakagawa lang nito? Oo, na-retrofit na yan. So, i-retrofit uli. Okay. Nagsimula ano nangyari nung mga unang ginawa? Walang nangyari? Hindi ko nga alam eh. Kasi alam ko kakabalita lang natin nung kamakailan na nire-retrofit ito. Isinara yan eh, di ba? Oo, kaya sobrang traffic. Bukod sa Kamuning, itong Ross Boulevard mismo. Yes. Yan, di ba? Tapos ngayon, okay. Sinisiguro lang siguro. Sa bagay. Oo. Habang ipatutuloy, ayan na nga, hanggang April 30 yan, ha? Nagsimula na rin ang road repair sa northbound lane ng Ross Boulevard noong April 4 at inaasahang matatapos ito sa loob ng 150 calendar days. Ilang buwan yun? Mga 5 buwan. So dalawa yan, tama binabanggit? Yung sa may Kamuning flyover, at saka dito sa Rojas Pasay. Ayun. Well, speaking of Kamuning flyover, abay tinag din po ng DPWH na WAEPEC. Hindi raw ho madadamay ang EDSA bus carousel sa pagsasara po ng naturang flyover. Ayon po kay Engineer Paul Chua, Project Inspector ng DPWH-NCR, hindi raw mababalam ang pampublikong transportasyon sa nakaumang na pagkukumpuni ng naturang flyover mula Quezon City. Diyan po pa southbound lane ho yan na dati isinara, isasara uli. Ayon po kay Chua, nabigyan daw po ng go signal ng MMDA ang naturang proyekto na target lang kumpunihin ang bahagi ho ng flyover
na inaasahang tatagal ng 11 buwan. Okay. Okay. Eh di... Sabi niya. Okay. Pwede naman dumaan sa ibang lugar. Pwede naman sa baba. Oo, di ba? Kung sarado itaas, doon Sa baba, wala ka naman choice. Kung wala pa rin, kung nakikiputan ka pa rin, gilid. Gumilid ka sa GMA. O Dami kaya naman doon sa panikiputan. Murato. Di ba? Yan. Yan. Pwede doon. Marami Kabisado, namang, mga nagmamaneho. No? marami namang pong ruta. Parang jeepney driver. Kapag madalas mo naman dinaraanan yung lugar, alam mo na kung pagiging pasikot-sikot mo yan. Maganda doon sa area na yan, kapag medyo bumper to bumper na yung traffic, marami mga kaling lusutan eh. Yun, correct. Sa area na yan, Mother Ignacia, yan, diba? sa Timog, sa mga scout Timog, area. hanggang sa West, di ba? Yung North Avenue. Yan. Mga chuper eh. Oo. Samantala, walang marunong. Sino ang walang marunong? Yan, wala nga daw marunong o eksperto sa traffic sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang sinabi sa DZRH ni Engineer Rene Santiago, isang traffic expert. Kaugnay ng direktiba ng Pangulo na masolusyonan ang problema sa traffic sa bansa. Talaga? Ayon kay Santiago, ang mga opisyal sa trapiko ay mga walang background ukol sa pagsasaayos ng trapiko. Narito ang naging pahayag ni Santiago. Kasi ang problema ng order ni Pangulo, wala naman ho sa kanyang kabinete ang marunong sa traffic. Yung MMDA po na na-appoint, wala naman hong background sa traffic. Abogado? Yung secretary ho ng Department of Transportation, wala naman hong alam sa traffic. Hinadmit ho yan. Ang public works ho, wala rin hong alam. Ang NEDA ho, si Secretary Arce Balsacan, pakilala naman po natin, hindi po siya eksperto sa transportation. Hindi ho siya nagkiklaim na expert. Dagdag pa ni Santiago na payabang lamang umano ang mga ipinatutupad na proyekto ng gobyerno kaya nagkakaloko-loko na ang ating trapiko. Sinabi naman ni Santiago na magandang mungkahi ang pagbubukas sa mga pribadong kalsada para madaanan din ng publiko. Naritong muli si Santiago. Wala naman hong ini-implement na tama yung gobyerno eh. Mangilan-ngilan lang ho yung pipiliin doon nila na medyo may tinatawag kong trophy, pangpayabang pa. Tulad doon ng subway, pinagyayabang nung una ng nakaraang administrasyon na tatakbo ng 2022. Sa aking huling pagtingin sa project, maswerte na ako kung matapos yun ng 2030. Ganun ba? Yung marami ho sa mga kaya ganyan nagka-luko-luko na. Pero yung mungkahi kanina, pabuksan yung ibang mga private roads sa trapiko, tama ho yan. May immediate impact ho yan. Hinihintay ko yung sasabihin sana ng engineer eh. Dapat ako. Wala bang ganon na hindi nila ako kinonsulta, pero walang ganon. Yung ba yung gusto mo rin sabihin sana? Ay, yung ba yung inaantay mo sasabihin niya? Mukhang yun din. Hindi ko din. I was, andito lang naman po ako eh. Pwede niyo pong kunin yung aking serbisyo. Eksperto ho ako dyan. Oo, diba? Diba? Magpresenta ka na. Oo, kasi eksperto ka eh. Yes, diba? At saka siguro dapat binabanggit din dyan yung dami ng mga sasakyan sa ngayon. Syempre magmamarunong lang tayo kasi di naman tayo eksperto. Di natin alam yun eh, di ba? Pero nakakaingit kasi sa ibang bansa, di ba, na no parking, no car policy. Yes. Dito kasi no parking. Okay lang. Block the driveway of your neighbor. Hi, neighbor. You can park there and over there. Hi, neighbor. Meron palang pinanggagalingan. Meron palang pag ikinaguhugutan. Diba? Pagkindata na lang sa neighbor dahil nakapark yung sakyan. Galit pa nga minsan yung mga nagbablock ng driveway. Diba? Sila pa ang galit, no? Kasi naabala mo daw sila. Paano sila pinapaalis nakikipark nga lang sila. Saka mayroong subdivision pala dito yung ewan ko sa lugar yun, yung magpark sa... Baka sa amin yan. Ano yan? Wow! Yung parang sigsag? Ay, hindi pa naman. Hindi pa kami dadaan daw gagano, kailangan kasi double parking. Pagkakamali mo, baka bigla mo masagi di ba? Oo. Ang hirap pala nun. Oo, parang nakikipag-slalom, ganyan, di ba? Ay, Diyos mio naman, no? Isang malaking puzzle ang daloy ng trapiko dito sa ating bansa. Okay, standby muna tayo sa mga balita, Miss Dea. Pilipinas, ang oras, 4:31. 36 na minuto makalipas ang 4:00. Kayo nakatutok pa rin sa Break Time. RH Break Time.
At para naman sa iba pang balita, narito sa ating linya. Yan, tungkol sa Inflation. presyo ng mga bilihin, Oo. inflation rate, ating ang pag-usapan. Oo nga, actually may mga kababayan pa rin tayo na naguguluhan. Ano ba yung inflation rate? Naririnig lang natin. Pero of Ano course, ba epekto nito sa buhay natin? yes, kahit paano, nalalaman din nila, ito pala yung presyo ng mga bilihin. Oo, yung biglang tumataas, biglang Parang wala tumataas, biglang tumataas. Hindi mo mapababa, no? Kasi lagi tumataas. Laging tumataas eh. Nasa linya natin ang isang ekonomista na si Professor Emmanuel Leyco. Magandang hapon, Thea Petro Corpuz at Tracy Bayan, sir. Prof, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Ray. Maraming salamat sa inyo pong paanyaya. Yes, sir. Numero 1 daw ho ang inflation rate na concern ng ating mga kababayan na professor. Ano ho bang gagawin dito dapat ng gobyerno? Well, yun po ang pangunahing bihin yan. Tumataas po ang presyo ng mga bilihin. Opo. Pawala-wala. Naku, nawawala sa linya si Professor. Prof, Professor. Okay lang ho ba kayo, Prof? Nawawala ho kayo. Pwede po bang papihit ng bahagya sa left? To your left, please. And to your right. Then turn around. Can you hear me? Hello, sir? I-check uli namin kayo, balikan uli namin kayo, Prof, ha? Opa. Para mas klaro po yung ating talakayan po tungkol sa inflation rate. Ano po, mahalaga po ito para sa ating mga kababayan. Ito ang pinakamalapit sa sikmura ng ating mga kababayan. Kasi kailangan mo i-budget dito ang pera mo. Kailangan mo pagkasyahin yung minimum wage lalo na. na yung mga misis na sila ang direktang tumatanggap ng sweldo ni Mister. Kagaya nito na 5 araw na nakalipas mula nung huli kang sumweldo. No, di ba? So, paano? Ngayon pa lang, marami na ang dapat na bayaran pero wala nang pambayad. Totoo. Kailangan mo naman araw-araw kumain. Pwede bang ipagpabukas yun? O ipagpakinsay na sa katapusan? Tapos mabalita mo pa sa DZRH, na? May nakaumang na pagtaas sa presyo ng petrolyo next week. Oo. Bukod pa sa mga tataas ng mga bilihin, diba? taas ng mga utilities. Yun. Oo. Tapos, naman, sasabayin pa ng mainit na panahon. Yun, Mamimili ka ngayon kung ano. Paano na yung yung electric fan mo, magagamit mo pa ba dahil sa mainit ang panahon? Ha? Correct, di ba? Baka gusto mong magtipid. Para kang inihaw na isda. Ayun, dahil na pinapaypayan sa sobrang init ang buga ng electric fan. Kaya iba, paypay na lang eh. Paypay. O para ka talagang inihaw. Oo, paypay lang, ginaganon lang. Oo, paypay. Puyod-puyo. Puyutam. Puyutamon Puyot kan. O, di ba? Yan ang mahirap kasi, mga ngali naman yung kilikili mo, yung braso mo. Di ba? Lahat na sasakit sa'yo. Masakit na ang ulo mo. Dito yung may mga sakit. Ayan. Yung mga bedridden. Siyempre, maninimbang ka talaga kung ano yung mas pipiliin mo, ang magtipid o ang comfort. Tapos yung palang sakit nung pasyente mo'y bulutong tubig. Naku! Di ba makati sa katawan niya? Naku po! Ayan, nasa linya na ulit natin si Professor Emmanuel Leyco. Sir, Prof? Hi. Ayun, perfect. Thank you. I apologize for that. No problem, sir. Connection earlier. Well, mabalik tayo dun sa pinag-uusapan natin. Ang epekto ng inflation sa mga tao. Yes. Ang ibig sabihin po nun, kung dati nakakabili sila ng 1 kilong bigas, ngayon dahil tumaas ang mga presyo, mababawasan po sa 1 kilo ang kanilang mabibili. So, ang epekto, kung hindi naman tumataas ang iyong sweldo, talagang mababawasan ang mabibili mo. At siguro, ang gagawin ng mga pamilya, babawas-bawasan ang hati ni kuya, si nanay ay magbibigay na lang sa kanyang mga anak. So, malaki po ang epekto. On a household level, magkakaroon po ng pagbabago, parte-parte ng mga kinakain ng mga mahihirap. At ito po ang gusto ko sanang ipaunawa sa ating lahat. Yes, sir. Ang inflation ng mayaman ay iba sa inflation ng mahirap. Ang laki ho nung agwat na yan. Pero gusto nating marinig kung ano yung pinaka makikita nating kaibahan sa inflation ng mayaman at ng hindi masyadong mayaman. Halimbawa po, ang mahirap, mga 70% ng kanilang sweldo ay napupunta sa pagkain. Ang mayaman, siguro po, ang sweldo nila, kasi malaki ang sweldo naman nila, siguro mga 20% lang sa pagkain. Pinapagpag lang mo yan sa balikat? Opo. So, ang adjustment na gagawin ng mahirap
magbabawas ng nabibili, magbabawas ng hati-hati sa pagkain. Samantalang ang mayaman naman, siguro sasabihin nila, pagpapaliban ko na lang bumili ng mga luxury goods, gagawin kong priority pa rin ang pagkain, o kaya naman, babawas-bawasan ko ang pagkain sa restaurant. So may adjustment. Kumbaga, ang epekto ng inflation sa mayaman, sa bulsa, lilipat lang yan sa kaliwa. Pero ang mahirap, ang epekto ng inflation ay ramdam po ng sikmura. Yan po ang napakalaking diferensya, lalo na po sa mga minimum wage earners. Wala po silang mapapagkuhanan, kundi ang kanilang sinusweldo. Tama nga naman. Mababawasan lang yung lamyerda doon sa may kaya, tapos samantalang sa kabila, yung hindi masyadong mayaman, talagang ipit-sikmura na lang ang gagawin. Opo. So, Professor, lalo na yung meron pa po tayong tinatawag na merong masidhi ang kahirapan, o yung talaga pong wala talagang kita, no? Oo. Kumbaga po, ipagpaumanhin na po yung paggamit ng salita na isang kahig, isang tuka. Yes, totoo yun. Yung kahig, tutukata. Pero kung yung kahig mo, kahig ka ng kahig, wala ka matuka. Opo. Yun po ang ibig sabihin nun. Pagka masidhing kahirapan, ramdam ng sikmura ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Ayun. So, dahil po sa ganito mga problema, Mr. Prof, ano hong dapat na gawin ng gobyerno? Yan. Ito ho bang mga ginagawa ho ba nila ngayon ay nasa tama ho bang direksyon o kailangan baguhin? Well, ipaliwanag po natin siguro, nawain natin bakit ba tumataas ang presyo ng mga bilihin. Karaniwan na po yan kung hindi sapat ang supply sa merkado, talaga pong magtataasan ng presyo. So, ang ginagawa ng gobyerno ay magpapa-import, mag-aangkat sa labas. Okay. Pero hindi naman po natin kontrolado ang presyo ng mga bilihin sa labas. So, halimbawa, pagka tumas po ang presyo ng bigas sa labas, di dala din po natin ang inflation dito sa loob ng Maynila. O kaya po, gumalaw ang palitan ng piso kontra dolyar. Pagka tumaas ang dolyar, tataas din po ang presyo ng mga bilihin dito sa Pilipinas. So, dalawang bagay po ang pwede nating pagtuunan ng pansin. Kailangan po talaga palakasin ang produksyon dito sa ating lokal na lalo na po sa pagkain. Dahil yan po ang sabi po ng Philippine Statistics Authority, ang overall inflation umakyat ng 3.7%. Pag 3.4. Pero mas mataas po ang itinaas ng pagkain from 4.6 to about 5.6 or 5.7. Mas mataas po yun. So talaga pong ramdam ng sikmura, lalo na po ng mga mahihirap, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So sa ating pong pamahalaan, kailangan po talaga pagtuunan ng pansin na palakasin ang productive capability, ang production capacity ng ating agrikultura. Kung mag-i-import lang tayo, hindi po yan uubra. Kailangan po, there should be sufficient amount being produced locally. So importation is not the solution. Ika nga, tama ba? Not Tama ba only yun? the solution. Temporary ho siguro, pantawid, pero hindi po yan ang solusyon. Kailangan po talaga malakas ang ating productive capacity. Yun, production dapat. Opo. So dapat kombinasyon po yan, Prof, no? May import tayo, meron din tayong local. Pero dapat nga, tamang binabagit po ninyo, dapat nakatutok tayo sa ating local production eh. Kasi napag-iwanan yung ating mga magsasaka dito eh. Ano ho? Tama po. At hindi naman po dahil walang kapasidad ang ating mga magsasaka. Meron pong pagkakataon na yung mga gulay itinatapon. Tama, ay sayang. Kasi sa merkado dahil wala nang bumibili. Nakasynchronize yung production at saka yung demand. Correct. At saka po yung importation at saka local production. So, pagka masyadong malaki ang supply, bababa ang presyo, pero yung iba, nagtatapon na lang. Sayang. Po yung ating production. So, yan po ang tinatawag natin na mismanage ang ating production.
At yun po dapat ang magawin natin. So yan ang isang paraan para maigsa ng kahirapan, no? Yung production capacity natin, palpasin natin. The other option also is patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pwede sigurong tingnan natin, bigyan ng ayuda yung mga talagang masisidhi ang kahirapan. Pero ngayon po, mukhang hindi na kaya ng gobyerno dahil napakalaki po, napakataas na ng budget natin at napakataas ng deficit. So kung may deficit ka, mangungutang. Kaya ang utang po natin, malaki na ho. Lumolobo, hindi lang nagbubuntis, lumolobo pa eh. Kaya po, mailalarawan natin na si Juan de la Cruz, at ang ating mga Maria Clara, talaga pong gumagapang na sa kahirapan. At mukhang walang katapusan hanggat hindi natin makita na ang productive capacity ng ating agrikultura ay malakas na. Yun ho bang mga economic managers ho ba ngayon, Prof, sa palagay ho ba ninyo nagagampanan naman nila yung kanilang tungkulin, kaya lang talaga hirap lang tayo? I'm sure they're trying their best. Kaya lang po kailangan talaga ma-synchronize ang ating mga policy. Magkaroon tayo ng pagkakaintindihan ang agriculture, industrial natin, ang ating industries, magkaroon po ng consolidated na policy. Isa lang, coherent. Wag yung kalat-kalat. Tama, correct. I-focus lang natin kung ano yung mga kailangan talaga natin. Tama. Opo. At mahuhusay naman ang ating mga ekonomista sa pamahalaan. Saludo po ako sa kanila. Kaya lang mukhang hindi po yata nagkakaroon ng isa ang policy. Pero Prof, kayo ho ba nahihingan ba ng mga ganitong mga paliwanag, mga ideas ng mga economic managers, nakukonsulta kapag meron sila mga meeting? Hindi po. Dati na po ako nasa pamahalaan. Minsan na kukonsulta. Actually, nasa DSWD ako nung araw. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero mas po ako sa eskwelahan. Ngayon. Pero dapat siguro, no? And then later ko. Para maganda sana, makapagplansya sila ng mga magagandang mga... Makapaglatag ng mga magandang plano. Dapat talaga regular na may konsultasyon sa mga eksperto natin sa ekonomiya, ano ho? Eksperto naman po lahat doon sa ating pamahalaan. Mga eksperto po sila. Saludo po tayo. Kaya lang po talaga kailangan magkaroon ng consolidated, synchronized, at saka isang focus lang po ang kanilang dapat tingnan. Oo, isang isang kumpas. Ayan. Isang kumpas para isang musika, hindi yung magkakawatak-watak. Correct, para hindi tayo out of tune. Walang sintonado. Oo. Maraming salamat. Prof, Yes, Prof. Focus. Ayan, focus. Opo, maraming salamat, Professor Emmanuel Leco. Ayan, natutunan na naman natin sa economics. Kasi tutulog-tulog ako nun sa college. I agree with Prof. Leco. Yung isang direction, isang kumpas. Isang kumpas talaga. Mukhang kasi sa magkakaiba ng mga idea, hindi... Magagaling at magagandang idea. Magaganda, pero walang isang, hindi naka-synchronize. Yan. Yun, di ba? Baka kailangan ng konduktor, yung, di ba sa mga konserto, may gumagano. Yung gumagano-gano. Yes, taga-kumpas. Taga-kumpas. Sige na, mag-report na tayo, mga report na. Papasukin na muna natin ang ating mga reports. Gobyerno nakatutok sa epekto ng weather conditions sa supply ng prime commodities. Ida tayo mo, RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Ms. Dea, Ray, tiniyak ng pamahalaan na patuloy nitong binabantayan ang epekto ng weather conditions sa supply ng prime commodities gaya ng pagkain at enerhiya. Pahayag ito ng National Economic and Development Authority kasunod ng pagtaas sa 3.7% ng inflation rate para sa buwan ng Marso. Ayon sa NEDA, may ipinatutupad na strategic measures para pahupain ng inflation sa harap ng epekto ng El Nino at sa nagbabadyang pagtama ng La Nina. Tinukoy ng ahensya ang aktibong pagpapaabot ng tulong ng Department of Agriculture sa mga magsasakang apektado ng tagtuyot. Nakatutok naman ang DNR sa supply ng tubig. Pinaghahandaan na rin ang epekto ng La Nina para masiguro ang food and energy security, availability ng malinis na tubig at kaligtasan ng publiko. Muling binigyang diin ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na committed ang Administrasyong Marcos
sa pagkontrol sa inflation at mabigyan ng maayos na buhay ang mga Pilipino. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Ms. Let. Mula sa Malacanang, samantala, the Department of Energy and the Department of Environment and Natural Resources Secretary Tony Loizaga, pinaimbestigahan sa Senado dahil po sa issue ng conflict of interest. Wow! Bakit? Ano ha? Ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond. Very questionable para kay Senador Rafi Tulfo kung may kakayahan si Secretary Maria Antonia Tony Loizaga na protektahan ang ating mga protected areas sa bansa. Ito matapos mabulgar ng kanilang pamilya sa pagitan ng Yulo King Ranch o YKR ay nagmamay-ari matapos umanong kamkamin ang 40,000 mga hektarya ng lupain sa Coron at Busuanga sa Palawan. Taon-taon na nagpo-protest ang mga magsasaka sa Palawan dahil sa kanilang hinihinging may pamahagi sa kanila ang 9 hektarya na bahagi ng lupain ng mga Yulo sa ilalim ng Agrarian Reform Program. Inihain ni Tulfo ang Senate Resolution 985 upang investigahan si Secretary Yulo Loizaga. Paniwala ng Senador, malambot ang kalihim sa pagtugon sa mga violations sa mga protected areas sa bansa kahit na siya ay may sapat na kapangyarihan sa ilalim ng Expanded National Integrated Protected Area System Act o E-NIPAS Act of 2018. Kabilang sa mga ito ang Chocolate Hills, Mount Apo National Park, Upper Marikina River Basin Protected Landscape, Masungi Geo Reserve at Ikaw Burias Pass Protected Seascape. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Lakay Raymond. Samantala, PhilHealth sinimulan na ang pagpapatupad ng pinalaking benepisyo sa breast cancer. Napakagandang balita naman ito. Ibalita mo ang detalye, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Ms. Thea at Lakay Ray, nagsimula ng ipatupad ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth itong pinalaking Z-Benefit Package para sa breast cancer. Ayon kay PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr., epektibo na simula nito pang Marso at 30 ang 1.4 million pesos na benepisyo sa nasabing sakit. 1,400% increase ito mula sa dating 100,000 piso lamang na Z-Benefit Package. Ito matapos pumanong aprubahan ng Board of Directors sa pangunguna ni Health Secretary Ted Herbosa ang adjustment ng package rates na 2014 pa umanong inihirit pero hindi nabibigyan ng prioridad. Kasunod dito, inaasahan umano ng PhilHealth na sa 3 hanggang 5 buwan dadagsay nito ng mga ospital na gugustuhin makipag-partner dahil sa nakagugulat nga namang paglobo ng benepisyo. Sa ngayon kasi 21 pagamutan pa lamang ang contracted ng PhilHealth sa buong bansa kung saan 2 ay sa Metro Manila kung Z-Benefit para sa breast cancer ang tatanungin. Paliwanag ni Ledesma, kakaunti lamang ang partner hospital sa Z-Package ng nasabing sakit dahil bukod sa qualifications so dapat nilang ipasa, aminado ang PhilHealth na maliit ang dating benepisyo. Tiniyak naman ni Ledesma na may mahuhugot silang pondo para sa nasabing Z-Benefit. Bukod sa tumaas na premium contribution ngayong taon, malaki rin naman ang manggagaling sa kanilang unutilized fund bukas ng COVID-19 pandemic at inaasahang augmentation mula sa Philippine Charity and Sweepstakes Office. Pakinggan natin si Ledesma. Prior to that po, PhilHealth has been known for, as a GOCC that underutilizes its budget. Palagi kaming disobra, hindi namin ginagamit yung budget. No? So, in line with that, for the last 2 years, especially this year, no, we've been very aggressive in using the funds properly, hopefully to address the healthcare of the Filipinos. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito, si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Standby. Aliyah Ikatlo, the 4th. It's showtime at Itbulaga magtatapat na simula bukas. At para sa iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita Pilipinas, 5 minuto bago mag-alas 5.
Pumalo na sa 18 bayan sa bansa ang isinailalim sa state of calamity dahil sa matinding epekto ng El Nino. Sa datos ng Office of the Civil Defense, kabilang dito ang lahat ng munisipalidad ng Occidental Mindoro, Bulalakaw at Mansalay sa Oriental Mindoro, San Vicente, Palawan, San Andres, Romblon, Mayoyaw, Ifugao, Sibalom, Antique at Zamboanga City. Ayon kay Task Force El Nino spokesperson at Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama, aabot sa 2.63 billion pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Tiniyak naman ni Villarama na nakahanda ang pondo ng pamahalaan para tulungan ang mga magsasakang pinakamaapektuhan ng El Nino. Namamatay na raw ho sa grabing init ng mga bangus sa Western Pangasinan. Ayon po kay Ronald Eugenio, operator ng aquaculture industry doon sa naturang probinsya, tanging ang tindi ng sikat ng araw ang sanhi daw po ng pagkamatay ng mga bangus, naku naman at hindi sa water pollution. Kaya naman marami niya sa mga fish growers sa Pangasinan, ang umaani na ho, nag-harvest na raw ho ng maaga, kahit hindi pa umaabot sa tamang laki ang mga inaalagaan nilang bangus. Hindi pa man nadaing na. Oo, di ba lalo sa may bunuan? Oo. Naku naman. Samantala, patuloy na nasusunog ang malaking bahagi ng Mount Kalawitan sa Naboa, Mount Province ngayon. Ayon sa mga residente, nagsimula ang sunog kanina pang umaga. Bukod sa naturang lugar ay mayroon ding nangyayaring forest fire sa Mondok, Mount Province. Pahirapan para sa Bureau of Fire Protection ang pag-apula sa mga sunog dahil bulubundukin ng lugar at mahirap maakyat. Humiling na rin ng tulong ang BFP sa Armed Forces of the Philippines para magkaroon ng helicopter bucket operations para maapula ang sunog at hindi na ito kumalat pa. Sa iba pang balita, natagpuan po ang siyam na bala sa loob mismo ng Manoy Safe House ni dating Bucor Chief Gerald Bantag sa may Santa Rosa, Laguna. Bukod sa mga bala, nakita rin daw po ang ilang mga armas. Di ba pang gamit sa isa pang safe house sa Caloocan na pinaniwala ang kay Bantag. Bigo naman ng NBI na maaresto ang dating opisyal ng Bucor na Manoy na inakusang mastermind sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Kulang at paubos na ang supply ng mga bakuna kontra pertussis sa Pilipinas. Ayon kay Health Undersecretary Eric Tayag, pangdaigdigang problema ito dahil hindi lang dito may kakulangan sa supply. Una nang sinabi ng DOH na 64,000 na lang ang kanilang pentavalent vaccines kung saan pinamimigay ito sa mga lokal na pamahalaang may mataas na kaso ng naturang sakit. Sa datos ng Department of Health, pumalo na sa 862 ang kaso ng pertussis sa bansa kung saan 49 dito ang binawian na ng buhay. At ngayon sa ating showbiz, may showdown. Aba? Bukas, ha? Spaghetting pababa yan? O ano? Diba? Magkakatapatan daw eh. Wow! Saturday showdown pala eh. Oo nga, di ba? Showtime, saka Eat Bulaga. Ayan. Ayun. Talaga naman, no? Ating alamin ang detalye sa report ni Showbiz Princess, Miss Aliyah. Ikatlo, Miss Aliyah. Lakay Ray at Miss Saya, kabang-abang ang mangyayari sa mga noontime show bukas. Dahil bukas April 6 ang simula ng airing ng It's Showtime sa GMA. May pasabog daw ang mga host. At inaabangan din ang birthday party rito ni Vice Ganda. Samantala naghanda rin ng Itbulaga ng TV5 bilang pantapat sa ganap ng Showtime. Di umano yung magdiriwang rin ng birthday si Bossing Vic Soto dahil first month niya ang Abril. Pero may anunsyo pa ang Itbulaga na magdarao sila ng National Barangay Day bukas. At bukod pa rito ay inaabangan din ang guesting ni Andres Mulak, ang anak ni Naaga at Shirlene Gonzalez sa EB. Isa si Andres sa mga kinakikiligan ngayon ng netizens at isa sa mga excited dito ay si Raisa May Dizon dahil crush na crush niya ang twin brother ng co-host na si Atasha. Kaya bukas siguradong pabonggahan ang production ng dalawang noontime show para sa Breaktime Showbiz. Ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. It's Showtime! So, saan ka mag-guest, Aliyah? Oo nga, saan? Sa Showtime o sa Eat Bulaga?
Oo, siguro sa atin na lang, sa noontime show natin, ang Rapido Hato Balita. Grabe ka. Safe answer naman masyado. Safe naman. Ito talaga. Hindi man lang tayo, sinobis naman niya tayo masyado. Oo, sana, if given the chance, ganyan na, mga question pala natin. Pwede nang pagsabayin It's showtime sa Ano? Dalawang TV Lagariin mo. Di ba? Pwede naman yun Lalagari ka. Dulo-dulo. Yung kabila monitor mo, it's showtime yung kabila. Oo. Maraming salamat, Aliyah. Back to you, Lakay Ray at Miss Thea. Back to us. And now we're back. Okay, Sir Els Bartolome, magandang hapon po sa inyo. Magandang saka si hapon po. General Nick Bartolome. Yung sinasabi mo kanina, nakatutok lagi sa atin. Sino? Yung nagkape ka. Si Sir Ian Pedro and his loving wife. Yan. Maraming salamat sa inyong pagtutok. At syempre, pasalamatan ko na lang din si Doc Clarence ng Clarence MD dyan sa Makati. Yun. Maraming salamat. Nakasama niyo po sa namang edisyon ng Break Time. Ako po, Thea Petro Corpus. Ito po si Ray Sibayas. Ang alam po nila kay Mayor Deo Macalma. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank God it's Friday, Pilipinas. Susunod na ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin nila kay Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Ang oras, 5:05.